pababasa, ma'am. Ito po, text po ng kasama namin Panto. Pababasa. Pres, dito kami ni Paring Tony sa labas ng hospital. Hinahakot na ang mga gamit ng PNR Hospital po. Ng PNR hospital. Hospital. Yung po dalawa nandito po kanina yan, makati na meeting. May nag-text lang po sa kanila na marami raw pong tao nagpuntahan nga araw na may truck. Hinahakot ng araw po. Sabi ko, puntahan nyo, i-confirm nyo kung positive, text mo sa akin. Kapag dumating ho kayo, pababasa ko sa inyo. Yan po ang katotohanan. Sa TPI. Yung TPI, ma'am, Tutuban Property Incorporated, saan napunta ang kita nito? Tutuban Properties Incorporated. Ang una pong kontrata yan, 25 years. More or less 100 million po ang kontrata. Sa unang 25 years. First 25 years of contract ng Tutuban Property Incorporated na matatagpuan po dyan sa Recto. Yan po, PNR po yan. Inuupahan lang po sa PNR yan. Yung Tutuban Center na Yung yun. Tutuban Center po. Ng first 25 years of contract is 100 million more or less. Second contract, another 25, hindi pa tapos yung 25, nagpare-contract pa ho sila. Under the table, sir. Para mapabilis lang po yung pirmahan ng kontrata. Recontract eh. Another 25 years na 140 million. Totoo po lahat yan, ma'am. Hindi po kami nagsisinungaling. Nandiyan po kayo. Pwede niyo pong imbestigahan yan. Gusto ko pong paabutin kay Secretary Maroas. Ganon din po sa ating mahal na Pangulong Noynoy Aquino. Na sana po imbestigahan niya. Pati problema po ng pinagretiro nila. Pati yung mga illegal hirings. Nepotism. Mga kamag-anak nila, sila ang pumalit. Na walang mga experience. Kaya nakakasagasa. Kaya nagkakaroon tuloy sila ng problema. Puro bago. Tignan niyo po ang RSM. Ma'am, ito po. Diyan po binubuo ang tren, diyan po ginagawa ang makina. Dati po puno ng kotse yan. Mga dilapidated coaches na hindi na talaga ubra. Pinay-scrap po nila. Saan po nadala yung pera? Ang lifespan niya kasi More or less millions pesos. Questionable. Saan napunta ang pera? Na-scrap. Yan po, ma'am, makikita niyo, ma'am. Tingnan niyo, ma'am, nakabakante. PNR property to. Ma'am, nakabakante po, PNR property. Sir, PNR property po yung mga warehouses na yan. hanggang doon sa Samson Road. Hanggang doon po yan, ma'am. Hanggang doon po yan. Hanggang doon sa Samson Road dyan, hanggang Riles. Harapan ng US. Meron pa rin rito, meron pa sa likod dito. Nakatiwang mga, tingnan nyo. Ayan, PNR property. dating printing. Mismanagement po nangyayari. Imbis na maganda ang kita ng PNR, kami po gusto namin tumulong. Ano ba nang paupahan nila yan? Para kumita. Nakatiwang-wang po ng ilang taon yan. Paano sila makakabayad sa amin? Dahil wala silang pagkakataon mag-ipon ng pera para sa amin. Hindi sila gumagawa ng paraan. Lahat po na nakikita niyo rin sa paligid, PNR po yan, ma'am. Nakatiwang-wang. Ako po, personal, na hindi ko naman dapat kong sabihin. Lahat po ng aking bisita riyan ayaw papasukin. Diyan po ako nakatira sa loob. Nakikita ko po lahat ang operation nila rito. Paano hindi ko malalaman? Diyan nga po ako nakatira sa loob. Kaya pati yung mga kuwanan ng mga scraps dyan. Ay lumalabas pa nga ho. Kami pa lumalabas na masama eh. Kami pa po pinagretiro ang lumalabas na masama rito. Kung hindi raw po kami nagdemanda, babayaran daw po kami. Samantalang nung nilalatag namin sa pag-uusap, letters, dialogues, ano ang sagot po nila sa amin? No funding. Kahit na mga meron, no funding. Eh, sino yung nagsabi na ilagay nyo sa legal? Si Mr. Dick Pangandaman. Ang final ano niya. Ganon din po ang chairman of the board na si Mr. Nazareno. Sinabi rin po niya sa akin yan. Noel, kung puro tayo dakdak, walang mangyayari sa atin. Ano po, maganda sir. Dulog nyo na lang sa tamang lugar. Ayun po ang ginawa namin. Sinama na rin po namin siya. Dahil ang gusto lang po namin, Mr. Nazareno bilang chairman of the board, gumawa po siya ng isang polisiya para po sa aming mga retirado na hindi pinayaran ng tama. Kung ano po naging problema ng nawasa, ganun din po ang problema namin, sir. Ilang taon din pong
nakibaka ang nawasa diyan sa problema na yan. Ito po, 4 na taon na po kaming nakikibaka. 2 taon po namin itong hindi idinulog sa husgado. Pagdating po ng 2 taon ulit, doon lang po namin dahil sa utos nila. Sa rekomendasyon nila, sinusunod naman po namin sila. Lahat-lahat po ng aming ginagawang aksyon, tinama lang po namin. Pakikipag-usap, letters, dialogues. Taon din po naman. Ano ang sabi po sa amin? Walang pera. Samantalang tuloy-tuloy ang pagkuha nila ng empleyado. Yung sinasabi nila na yung membro namin, bawal po sa Section 15 ng Executive Order na bawal pong kumuha ng sino mang empleyado sa hanay po namin. After 5 years po, bago sila kunin. Ano ang pinalabas nila? Ma'am, base doon sa order ng DBM, ng Civil Service, job order basis. Totoo po yun, job order basis. Ang pinalabas nila. Hindi raw po sila tinatawag na employee-employers relationship. Wala raw po ganun. Executive position po yung ginagampanan nila. Walang employee-employees relationship. Nagtataka nga po kayo, 2 tao po yan. Yung Chona Cristobal at saka yung Mercy Anyayahan. Chona Cristobal. Andito rin sa Andyan din po yan. Anyaya. Ano mga posisyon nitong 2 to? Ano yung Executive Secretary? Itong 2? Oho. Pero nagretiro yan. Kasama po namin yan. Yan. Kinuha po nila yan. Sa hindi na Kaya po violation namin alam. Violation po ng EO 366. Bibigyan po Ibinalik namin ito, ibinalik. nirehab. I-rehire po. Pamagitan daw po ng job order basis. Tapos naging job order na lang siya. Job order na raw po. Pero sa totoo lang po, hindi, sir. Kung yan po ay may imbestigahan ng malalim, malalaman po ninyo ang buong katotohanan. Na kami po, hindi kami nagsisinungaling dito. Lumalaban po kami rito. Bagkus kapalit po ng aking buhay ito, sir, ma'am. Alam naman po ninyo, lumalabas kami pa ang militante rito. Mga senior citizen po to, sir. Karamihan po rito senior citizen. Kami na lang po ang junior citizen dito. Nagpe-pension na kayo, wag na kayo, ano?